Mga kababayan, eto ngayon, hindi actually mga kababayan, ang mga DDS senators kasi, dapat kapag may mga bibitawan kayong salita, no, ay tuparin po ninyo. Kasi bakit? Minsan kasi ang mga tao, nasabihan kayo mga mga sinungaling eh. 'Di ba? Naku, katulad kay Bato, sabi niya, kung mapatunayan, right here, right now, mag-resign ako kung mapatunayang sangkot si Joel Villanueva. Dapat patunayan ninyo, tuparin ninyo yung mga sinasabi ninyo. Kasi nga mga tao nanunood eh. Kaya nga, napansin ninyo, mismong mga supporter ninyo, ayaw na sa inyo. Kasi mga sinungaling kayo. Ngayon mga kababayan, eto, without much ado, ladies and gentlemen, umpisahan ito na natin agad itong ating unang pag-uusapan kay Robin Padilla. Mga kababayan, ito pong si Robin Padilla, siningil po ng taong bayan. Siningil ng taong bayan ang pangako ni Robin Padilla, mga kababayan. Ano nga ba ang pangako ni Robin? Ito po, mga kababayan. Ang pangako po ni Robin ay ang sabi niya, kung sakali man daw na ikulong si Bato, no, or arestuhin ng ICC si Bato, ay sasamahan daw niya, no, sabi ni Robin Padilla. So ito po mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo, no, hindi po ito fake news Ito po, pakinggan ninyo, mga kababayan. Pahayag ni Senator Robin Padilla. Walang iwanan itong pahayag ni Senator Robin Padilla sakaling arestuhin ng International Criminal Court o ICC ang kapwa niya senador na si Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Padilla, isa siya sa mga sumuportas sa kampanya ni Duterte kaya sasamaan niya siya saan mang kulungan sila dalhin. Isa si Senator Bato sa respondent sa reklamong inihain sa ICC bilang kauna-unahang Philippine National Police Chief ng Administrasyong Duterte nang inilunsad ang anilay madugong war on drugs. Kamakailan hindi tinanggap ng ICC Appeals Chamber ang apela ng pamahalaan ng Pilipinas na suspindihin ang investigasyon sa war on drugs. Narinig nyo mga kababayan, binalita ng UNTV yan. Ito po yung isa mga kababayan na mismong si Robin po mismo nagsalita. Na sasamahan niya si Senator Bato de la Rosa kapag inaresto ito ng ICC. Pakinggan niyo po. Noong kami nag-meeting ng PPP Laban, kami nagkapit kamay at nanumpa na walang iwanan. Itong pagkakataon na to walang iwanan. Katunayan ma'am, ayaw ko lang sapawan si Senator Tolentino. Pero kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug. Tanong ko lang, mga kababayan, tanong ko lang, gagawin kaya ni Robin yan? Alam niyo, sa totoo lang, Senator Robin, huwag ka magalit sa akin. Para hindi kita masabihang walang bayag, gawin mo yan. Para hindi kita masabihang walang bayag at hindi kita mamura dito sa aking live, gawin mo yan. Kapag hindi mo ginawa yan, isa lang masasabi ko, wala ka nang kwenta, sinungaling ka pa. Di ba? Yun lang naman masasabi ko. Senator Robin, balita po ngayon at lumabas po ngayon sa balitang trending na si Senator Bato de la Rosa may warrant mula sa ICC. Mga kababayan. So ito, hindi po ito fake news, ito po ito totoo. Ipakita ko po sa inyo, mga kababayan. Ipakita ko po sa inyo kung gaano katotoo na si Bato ay meron warrant. Ito po, kakalabas lang. Hindi naman po pwede mga kababayan na idaan na lang natin sa kwento, idaan na lang natin sa salitaan. So kung ganyan ang klase na mga politician dito sa ating bansa, mga walang isang salita, mga sinungaling, bakit nagtitiwala pa tayo sa kanila? Hindi ba? Kasi yun lang naman Ito, pakinggan ninyo. May ads lang. Kasi nangako kayo. Samahan ninyo. Walang iwanan. Samahan mo. Di ba?
Para hindi ka masabihan, Nung magpasko sa The Hague, Netherlands, si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si FPRRD. Naglabas na raw kasi ng arrest warrant ang ICC dahil sa umunoy madugong war on drugs ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Pero ang ibang ahensya tila nagve-verify pa kung totoo umano ang bombshell statement ng Ombudsman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Unang naglandfall ang isang bagyo kay Senator Bato de la Rosa at pwede ring granted na ang wish niya at sumunod na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention. Inilantad kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Sabado sa publiko na may warrant of arrest na umano ang ICC laban kay de la Rosa. Siya ang nooy PNP chief sa termino ni Duterte nang ilunsad ang kampanya kontra droga na uplantukhang. Ilang araw matapos maaresto si Duterte at i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, pumutok ang balitang pwedeng si De La Rosa ang isusunod ng International Tribunal. Pero tila unbothered ang senador noon at sinabi sa Senate media na handa raw siyang samahan ng dating Pangulo sa detention habang nahaharap sa crimes against humanity. I can run, I can run. And I can use some connections to hide. Napakalaki itong Pilipinas. If all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then what can I do? I may as well, I can join the old man. Hinihintay pa ng kampo ni De La Rosa ma-verify ang nasabing warrant of arrest laban sa kanya. Matatanda ang tulad noong haina ng ICC Red Notice si FPRRD noong March 11. Wala ring agarang kumpirmasyon mula sa bahagi ng ICC. Pero ayon sa legal counsel ni De La Rosa, umaasa silang dadaan sa proper judicial process ang warrant at pag-aresto sa senador alinsunod sa konstitusyon, due process at sovereign rights ng Pilipinas. O, narinig nyo, mga kababayan? Due process at sovereign rights ng Pilipinas. Alam nyo, dito tayo magkakatalo eh. Dito tayo magkakandalit-silitse sa usaping ito eh. Due process at sovereign rights. Alam nyo, mga kababayan, itong salitang ito, hindi ako pinapatulog yung aking diwa. Hindi pinapatulog ang aking diwa dito sa sinasabing sovereign rights at due process. Putang inang yang salitang yan. Yung dalawang yang sovereign rights at due process, umiinit dugo ko dyan. Una, yun bang mga pinapatay nila, dinadaan ba nila sa due process yun? Lahat ng abogado na nanonood sa akin at manunood pa lang, paki-comment. Yun bang pag-implement ni Digong ng war on drugs, nasa Philippine Constitution or sa saligang batas ba, na kapag nakita kang nagdroga, encourage the criminal na lumaban para may rason na patayin sila? Meron ba sa batas yan? Meron ba sa batas yan? Meron ba sa saligang batas ng Pilipinas na nakalagay? Na kapag nakita kang nagnakaw ng mangga, shoot to kill ka? Meron ba? Meron ba sa saligang batas na tinatawag na kapag nagpa-implement, ang isang presidente ay dapat masunod siya? Ang tawag po dyan ay martial law. Ang ginawa ni Digong ay silent martial law. Walang due process. At wala sa saligang batas na pag pumatay ka ng lagpas libo ay malaya ka. Kaya putang ina, nandun siya. Diba? Ito mga kababayan, meron akong ipakita sa inyong isang video na sinasabi ni Bato at ng kanyang legal counsel na si Torion na kailangan na sovereign rights at due process ang kailangan. Ito mga kababayan, umiinit talaga dugo ko sa salitang yan. Ito meron akong ipakita sa inyo yung sinasabi ninyong sovereign rights or due process. Ito Naghahanap kayo ng sovereign rights. Naghahanap kayo ng due process. Pakita ko sa inyo. Sana, tignan ninyo ito, mga kababayan. Members ninyo ng programa? Apa. Programa Paglihok. 329 names. Pinaslang lahat. Lahat ay may affidavit. Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya
nawalan ng breadwinner at ngayon ay nagiging kahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at inihilong. Marami po salamat. Thank you. Father, ganito. Kita ninyo? 300 plus na pamilya. May affidavit, may patunay or ebidensya na sila ay biktima sa isang karumaldumal na implementasyon ng isang presidenteng kriminal na hindi dinaan sa tamang due process o legal na proseso, patayin diretso. Tapos ngayon sasabihin ninyo, due process and sovereign rights para kay Bato? Putang ina niya. Putang ina nila. Saan kayo nakakita ng sovereign rights at due process? Nung panahon na nagpa-implement sila ng war on drugs, ilang pamilya ang namatayan? Hindi ako kumakampi sa mga namamatay na adik. Di ba? Mga kababayan. Kasi adik yun hindi dapat tularan, hindi dapat gayahin. Ang problema lang mga kababayan, sa dinami-daming namatay na adik, walang dinaang due process. Ang sabi nga ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, manufactured evidence. Una, ang tao binaril, ang kamay, ang gamit kanan, pero yung baril kasi nanlaban, nasa kaliwa. Paano ka mangyaring manlaban, tapos ang gagamitin mo kaliwa? At take note, yung baril na plinanting doon sa nanlaban di umanong adik, same na baril na ginamit doon sa namatay sa ibang lugar. Diba? Yung namatay sa Caloocan, ang kamay na ginagamit araw-araw kanan. Pero yung baril nasa kaliwa. Kasi nanlaban daw, pinatay. Yung namatay sa Parañaque, sa Laguna, sa Cavite, sa Batangas, sa Pampanga, kung saan-saang lugar, pariho ang baril na itinanim. Iisa ang numero, iisa ang seal ng bala. So paano nyo nasabing hindi manufactured evidence yan? Sa mga nagtatanong, may patunay ka ba? Itanong mo kay Digong kung bakit nasa sa dahig. Or kung bakit nasa dahig siya kung hindi totoo yan. Diba? Tapos ngayon, sovereign rights, due process, putang ina mo, Bato. Diba? Ngayon, tanong ko mga kababayan, sasamahan kaya ni Senator Robin Padilla? Diba? Sasamahan kaya ni Senator Robin Padilla si Bato kapag inaristo ng Interpol sa pamamagitan ng warrant of arrest ng ICC? Mga kababayan. Meeting ng PDP Laban, kami nagkapit kamay at nanumpa na walang iwanan. Itong pagkakataon na to, walang iwanan. Sumama ka na, Robin. Katawan si Senator Tolentino. Pero kung uhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Putang ina, sumama ka na. Hindi yung puro kwento o salita. Sumama ka na. Hindi mo sinabing babalik ka Pag sinabing sumama, sumama ka. Walang balikan. Kasi sinabi mo yan. Hindi katulad sa akin na kapag nakauwi si Duterte, katapusan ng taong ito or katapusan this year, magigilit ako. Malapit na po ang January or December 31, 2026. Expired na ang aking hamon. Pero si Robin, walang nilagay na katapusan. Infinity yan. Pag sinabi niyang inaristo si Bato at sumama siya, hindi niya sinabing, ihatid ko lang siya doon at uuwi ako. Ituloy mo na yan. Para hindi ka sabihan ng taong bayan na itim ang bayag mo. Apakagaling mo pagdating mo sa Senado. Mga tol! Hindi ko talaga lubos maisip mga tol. Kasi ganito yan mga tol. Samahan ko siya tol. Kasi kung sakali man, walang ano yan. Wala kang sinabing samahan at bumalik. Ang sinabi mo, samahan mo siya. So, pumasok ka kung hanggang saan siya hihinto. Ganon yon.
para paniwalaan ka ng tao. Anong kwenta mo bilang isang public servant or isang senador na pangatlo sa pinakamakapangyarihan dito sa bansang Pilipinas? Kung hindi mo tuparin ang mga sinabi mo, napakawalang kwenta mo kung hindi mo yan tutuhanin. Pareho lang kayo dalawa ni Bato. Diba? Pareho lang kayo dalawa ni Bato. Ang sabi ni Bato, handa siyang magpahuli. Mr. Trillanes, puro kalangal-ngal dyan yung mid-my day. Samahan mo pa ako. Magpusas. Anong sabi ni Bato? Mga kababayan, ito. Para makita ninyo. Ako po'y nananawagan kay Senator Robin Padilla. Sumama ka po. Pinangako mo yan. Make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, yan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka ba? Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, yan ang ICC. Sige! Go ahead! Go ahead, Mr. Trillanes! Make my day! Sige ka nga, ngal dyan, ICC. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Make my day, Mr. Trillanes. Putang ina. Tuparin nyo yung mga sinasabi ninyo. Tuparin nyo yan. Hindi namin makakalimutan yan ng mga matitinong Pilipino. Makakalimutan lang yang mga sinasabi ninyo ng mga bobo na DDS. Make my day. Make my day daw, make my day. Putang inang yan. One-way ticket ka na ba to? One-way ticket. One-way ticket to the Hague. Kaya isa lang ang masasabi ko, Senator Robin Padilla, with all due respect, sasama ka ba? Tuparin mo yan. Kapag tinupad mo yan, Senator Robin, magsusuri ako sa nasabi ko sa'yo. Diba? Diba ganyan naman kayo dyan sa Senado? Kahit hindi kasali, kahit hindi kasali sa usapin, bigla ninyong isinisingit. Tignan nyo si Robin kada may hearing. Wala sa topic ang isinisingit. Kaya ngayon isinisingit ko rin. Pinantay ko lang yung level niya, level ko sa level niya. Di ba ganyan siya? Kapag may issue, ang isagot niya, wala sa napag-usapan. Hindi related. So ngayon, isa lang din po ang aking masasabi. Senator Robin, alam ko naman na wala sa batas ng Pilipinas na ikulong ka o patayin ka kung hindi mo tuparin ang sinasabi mo. Pero di ba, kaya nga tinatawag kang makadiyos at makaginoo. Insyaallah. Meron bang Muslim na nagsasabi na hindi tinutupad ang sinasabi? Tuparin mo yan. I got information, hindi daw agad dalhin si Bato sa dahig. Diyan muna ikulong sa Muntinlupa. Chris Subel, ganito po kasi, in-explain ko na yan kanina. Naglabas kasi, mga kababayan, ang Supreme Court ng isang rules na extradition rules. Na kung saan kapag merong isang politician, katulad sa nangyari kay Digong, bago dalhin sa ibang bansa, gawin muna yung katulad kay Kibuloy. I-hearing, tapos tatanungin sino yung a-agree, sino yung hindi a-agree, katulad sa ginawa ni Congresswoman Jinky Luistro kay Kibuloy. Ito, ipakita ko sa inyo Luistro grant Kibuloy. Ito mga kababayan, yung i-grant yung extradition. Ang tawag dyan, extradition request. Kailangan magre-request pa ang ICC kung papayagan ng Korte Suprema ng Pilipinas at ng ating saligang batas. Pag sinang-ayunan at pinirmahan at nag-grant, ililipad si Bato. Ito po mga kababayan.
to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the reported request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Tepoloy. I heard a second. The same has been seconded. Do I hear any objection? Ganyan ang gagawin. Sa tinanong ni Congresswoman Jinky Luistro, I heard a second, any objection? Kung walang magsalita at walang tututol, granted. So pag nag-granted, tuloy ang lipad niya. Sa bagay, yung private plane, malapit na. Tandaan ninyo mga kababayan, kung may warrant na si Bato, tapos nandyan ang private plane sa Villamor Air Base, alam nyo na. Nga mga kababayan, ganito po. Bukod dyan sa extradition request, na i-grant pa, kung i-grant ng sa ligang batas ng ating bansa, ililipad si Bato. Pero mga kababayan, ang paliwanag ni Attorney Conte kanina sa interview sa kanya ng isang abogado, posible ba na arestuhin na si Bato at ikukulong na si Bato at dadalhin sa dahig? Sabi ni Attorney Conte, ganito, marami na po na mga politician sa ibang bansa ang nilabasan ng warrant ng ICC. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuli or nakulong. Kasi bakit? It depends on the country kung makipag-cooperate ang isang bansa na merong sangkot at binigyan ng warrant ng ICC. It depends, sabi ni Attorney Conte. Katulad kay Netanyahu, isang Prime Minister ng Israel, matagal nang may warrant si Netanyahu. Prime Minister ng Israel. Pero nagawa pa niyang magbiyahe dito, biyahe doon, biyahe dyan. Kasi, depende po yan sa bansa kung papayag. Ngayon, tanong ko mga kababayan, ang ating bansa ba, together with the pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, papayag kaya na ikulong si Bato? Itanong nyo kay Boying Rimulya. Kasi kung ako tatanungin, kung si Boying lang ang pasasabihin, papayag yan. Bakit? Anti-DDS yan eh. Wider-wider lang yan. Alam nyo at alam ko at alam nating lahat kung ano ang ginawa ng mga DDS kay Boying. Si Boying ang nasa ombudsman ngayon. Hindi ko sinasabing bias si Boying, pero ikaw ba, saksakin ka ng toothpick na dugo, ngingiti ka lang, nadugo, masakit, ulitin mo pa. Gaganon ka? Sinaksak ka ulit ng tinidor, bumaon yung isang ngipin kasi tagilid lang eh, hindi naman sinadya. Parang pulong style ba? Sasaksak pero itatalikod yung kutsilyo. Ngingiti ka pa rin at sabihin mong, yes, may sugat na, masarap. Saksakin ka ulit ng kutsilyong purol, natusok pero nag-bounce pabalik na sugat ulit, 3 sugat na. Sasabihin mo pa rin, yes, ang sarap. Ano ka, kinantot lang na sarapan? Diba? Kutsilyo yun eh, toothpick yun eh, tinidor yun eh. Okay lang kung purol ang itinusok dyan, nagbabounce-bounce, tapos paghugot masarap. Kutsilyo yun. Ngingiti ka lang. Alam nyo naman kung anong pinagdaanan ni Boying bago naging ombudsman. Alam nyo rin kung anong pinagdaanan ni PBBM bago naging presidente. Do you think ipagtanggol sila ni Marcos? Isa lang sasabihin ni Marcos dyan, hindi ako manghihimasok dyan. Bakit? Wala naman ko alam dyan. Problema nila yan. Bakit ko pang hihimasukan? Kaya nga mga kababayan, isa lang masasabi ko. Dapat, sa araw na ginawa ng Diyos, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa. Kasi hindi araw-araw nasayo. Nasayo ang swerte. Minsan, ang swerte nagsasawa rin. Kapag ang swerte nagsawa at si kamalasan ang pumalit, nako po, to the max, sa dahig ka pulutin. Diba? Yan ang totoo. Yan ang katotohanan. Si Senator Robin Padilla, sasama nga ba? Sasama nga ba? Nako, yun lang. Kasi pangako ni Robin yan, ulitin ko ipakita ko sa inyo.
Hindi po tayo fake news. Robin Padilla. Ito ulitin natin. Matupad. Ito. Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain doon. Diba? Sanay sa kulungan. Inamin niya. Kaya dito lang po yan sa Pilipinas nangyari, mga kababayan. Yung mga umupo para gumawa ng batas, mga dating nakakulong. Kita nyo yan? Ang galing. Only in the Philippines. It's more convicted in the Philippines. Samahan mo na yan, Binoy. Para magkaroon ka naman ng bayag na puti. Di ba? Daming drama. Sabi ni Ombudsman, kung magpahuli, kung paghuli ni Digongyo ngayon, gawin panghuli ni Bato. Yun pala pagkakaalam ko, maliit lang naman daw ang Pilipinas, sabi ni Bato. Hindi naman daw medyo malayo, no? Hindi naman daw malawak. So ito mga kababayan, yung sinabi ni Bato, saan ba yun? Ito yung sumagot na pala si Bato, mga kababayan. Ito yung sinagot ni Bato. Ito mga kababayan yung kaibigan ko naman na vlogger, puro post ng post sa Facebook, wala namang views. Yung nasa Davao. ito yung sagot ni Bato, mga kababayan, sa Abante News Online. Ito yung sagot ni Bato. Bato nabulabog sa bantang ICC arrest. Ang sabi niya, if they want to commit the same mistake again, then go ahead. They can do that if they want to make another mistake. What they did to Duterte was a huge mistake. And if they are willing to make the same mistake again, then they can do the same. Alam mo, sa totoo lang ba to? In English mo lang Bisayain mo na lang. Kung himuo nila otro, ang gihimo nila kay Duterte sa una, mali yun. Kasalanan yun. Mali. Kung gusto nilang gumawa ng kasalanan ulit, and then go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Alam niyo, sa totoo lang, hindi po pagkakamali yun, yung pagka-aristo kay Digong. Bakit? Hindi naman din po maganda, mga kababayan, na pumatay ka na hindi mo idinaan sa due process. Wala po kasi yan sa saligang batas. Kung meron lang sa saligang batas yan, yun ngang ginawa nung mayor ng Batangas, yung kapag nahuli kang nagdroga, lagyan ka ng placard, karatula, palakad-lakarin ka, paikot-ikutin sa buong bayan. Hindi nga aprobado ng batas yun Human rights ang nakakalaban niya. Sino yung si Halili ba yun? Yung Mayor Halili, yung pinatay nung drug war ni Digong, nasali si Mayor Halili. Nakita niyo yun, yung sa Batangas, Tanawan Batangas ba yun, Mayor Halili? Yung merong rapist, ang gagawin niya, pasuotin ng placard, tapos palakad-lakarin, paikot-ikutin ng buong bayan. Hindi nga pwede yung ganun Yun pa kayang, pag nakita mong adik or nang rip, patay agad. Hindi nga sinang-ayunan ng human rights yung ginawa ni Mayor Halili. Kita nyo si Mayor Halili, sinong nakaalala, nung naglupang hinirang, umagang-umaga, binaril siya doon sa munisipyo harap. Walk of shame ba yun? Di ba? Yun ang inability niya, palabra de honor. Pinatay siya kasi hindi nagustuhan yung mga pinagagawa niya. Binalikan siya nung kamag-anak nung ginawa niyang nahuling nagdroga, pinaikot-ikot niya buong bayan. Kahihiyan ng buong pamilya yun. Diba? Hindi nga nagustuhan ng mga pamilya ng mga pulis na kwinikwiliuhan ni General Eliazar. Kaya na tumakbo si Eliazar senador, di nanalo Lahat ng pulis nagagalit sa kanya. Pinagkukwilyuhan niya. Yung mga kwinikwiliuhan niya, yung mga sinuntok niya, yung mga pinagsasampal niya, may mga anak yun. Yung anak nun, pag pumasok sa paaralan, bully. Nabubuli ang kalabasan. Hindi nga nagustuhan yun Di ba?
Di ba, Sir, Stephanie. Ay, Ma'am Stephanie, mega love shout out. Pulis ang pumatay kay Mayor Halili. Ang problema nga lang dun, Ma'am Crisubel, ang pulis, baka nga, kamag-anak din dun sa mga pinapahiya niya. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Nagtago na si Bato. Kaya ang tanong ko ngayon, mga kababayan, si Robin Padilla, sasamahan nga ba si Bato? Yun lamang po ang aking tanong.